Kasabay ang paglubog ng araw at pagpapalitan ng liwanag at dilim ang paglalahad ko ng isang natatanging kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sir Casper. Handang maglahad sa inyo ng mga kwento na magpapadama ng kaba at takot. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa masalimuot at misteryong mundo ng mga aswang. Engkanto, tikbalang, kapre, duwende, at iba pa. Dala ko ang mga kwento na hindi matatawaran ang istorya. Ito ang Aswang Stories page, kung saan bawat kwento may bahid ng katotohanan at kababalagan, may konting kalokohan na hatid ko sa inyo. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si Casper. Handang-handa nang magbahagi ng mga kwento na susubok sa inyong katatagan sa kwentong katatakutan. Magsama-sama tayo sa paglalakbay sa mundong puno ng kababalaghan at kaba kasama ang Aswang Stories page. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maging handa sa isang kwento na puno ng misteryo at kababalaghan. Halina't ating alamin ang mga lihim, misteryo sa probinsya ng Guimaras sa kwentong handog ko mismo na ipinagkatiwala naman ni Rosa na hangos sa kanyang totoong karanasan. Samahan niyo akong balikan ang kanyang paglalakbay sa mundo ng mga aswang. Handa na ba kayong pasukin ang mundo ng mga aswang sa probinsya ng Guimaras? Magsimula na tayo. Dami kong sinasabi ha. Tawagin mo na lang ako Sir Casper sa pangalang Rosa. 49 na taong gulang. Lumaki ako at nagkaisip sa probinsya ng Guimaras. Itago ko na lamang ang eksaktong lokasyon ng lugar na pinangyarihan ng aking karanasan. Taong 1992, 17 taong gulang pa lang ako nang maranasan ko ang aktwal na engkwentro sa isang aswang na bangkilan. Ano ba ang aswang na bangkilan? Yung aswang na may banggil, de joke lang. Ang mga bangkilan ay isang uri ng aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayanang mag-anyang aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakakataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Pinapaniwalaang may kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Ang probinsya ng Guimaras, Sir Casper, ay binubuo ng magkakawatak-watak na kalupaan o islet. Bali nakatera kami sa isang maliit na isla na bahagi ng isang munisipalidad sa nasabing probinsya. Kailangan pang sumakay ng bangka para makarating sa pinakasentro ng probinsya namin. Payak ang pamumuhay ng mga residente. Pangingisda ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Hanggang sa isang araw ay binulabog kami ng sigawan. Magkahalong iyak at palaho ang pumasag sa katahimikan ng aming isla. Nag-uunahang yabag ang aming naririnig mula sa labas ng aming bakuran. Nagsitakbuhan ang aking mga kapitbahay, patungo silang lahat sa iisang direksyon. Sa may mayabong na bakawan. Si Nanay Belia ay mabilis na humakbang palabas para makiisyoso. Si Tatay Pedring naman ay hindi pa natapos ang pagkakape at nagmamadali ng sumunod kay Nanay Belia. Sumunod na rin ako sa kanila. Siyempre hindi tayo magbahuli. Maharitis tayo eh. Relate ba kayo? Palakpakan naman dyan. Sa liit ng aming isla, halos lahat kami ay magkakakilala at pawang mga kamag-anak. Nakasalubong ko si Leia, ang aking kababata. Agad ko siyang tinanong sa dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa aming isla. Bakit pa nagkakagulo ang mga tao sa isla? Leia, ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Bong, wala na. Natagpuan siya ng mga residente natin. Isinabit sa puno ng bakawan.
Hindi ko maipaliwanag ang sakit at galit na nararamdaman ko ngayon. Naluluhang sambit ni Leah kay Rosa. Sa pagkarinig ko ng malagim na balita tungkol kay Bong, ang aming kababata, kaibigan at higit sa lahat, ang aking manliligaw. Hindi ko mapigilang sumigaw habang tinatahak ko ang daanan papuntang Bakawan. Sumunod naman si Leah, umiiyak at nag-aalala para sa akin. Ang sakit at kalungkutan na aking nadarama ay walang kasing sakit sa pagkamatay ng aking mahal na kaibigan. Ang katawan ni Bong ay natagpuan nakasabit sa puno ng bakawan, ngunit hindi nabuo. Ang kanyang mga paa ay may bawas. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay may bakas ng malupit na pagpapahirap. Ang kanyang mukha ay puno ng galos at pasa na nagpapahiwatig ng matinding panlalaban bago siya tuluyang nawala ng hininga. Naging maugong ang usapan na isang aswang ang salarin sa kahindik-hindik na pagkamatay ni Bong. Ang mga tao ay nag-aalala at naghahanap ng mga sagot sa misteryo ng kanyang pagkamatay. Marami ang nagduda at natatakot na baka mayroong iba pang mga magiging biktima ang aswang. Ang takot at pangamba na bumubalot sa buong isla ay lubhang nakakabahala. Nagtutulak sa mga tao na maging maingat pagdagat ng dilim. Ngunit malaking palaisipan sa mga residente kung sino ang salarin at kung sino ang gumagalang aswang. Dahil sa aming maliit na komunidad ay pawang magkakamag-anak, ang bawat isa ay pwedeng mapaghinalaan na may kinalaman sa karumal-dumal na pagkamatay ni Bong. Ang takot at pag-aalala ay bumabalot sa aming mga puso. Takot para sa aming mga mahal sa buhay. Noong mga panahong iyon, kaunti pa lang ang kababaihan at isa ako sa mga itinuturing na may angking kagandahan. Hanggang sa nakilala ko si Nilo, ang anak ng may kaya sa aming isla. Sila ang may-ari ng malalaking bangka na ginagamit ng aking mga kaisla sa pangingisda. Batid ko, Sir Casper, na nanliligaw sa akin si Nilo. Patay malisya lang ako. Dahil sa puso ko, naroon pa si Bong, ang aking papilab. Aw-aw. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pangamba sa totoo kong nararamdaman para kay Nilo, ay pumayag ako sa kanyang panliligaw. Nakita ko naman ang kanyang determinasyon at kadalisayan ng kanyang hangarin na ako ay mapasagot. Sa kanyang mga simpleng kilos at salita, ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Kaya't sa kabila ng lahat, pinipilit kong buksan ang aking puso at bigyang daan ng pag-asa sa aming pagmamahalan. Iilan lamang sa aking kaedad ang umaabot sa edad na 18 noong araw. Karaniwan, sa pagtungtong sa edad ng 14, mayroon ng anak ang kababaihan sa aming isla. Puspusan ang pangungulit ni Nilo na ako'y magpakasal sa kanya hanggang kausapin niya ang aking mga magulang. Nanay Bilya, Tatay Pedreng, lubos po akong mahanga sa inyong pagmamahal at pangangalaga kay Rosa. Handa na po akong maging bahagi ng inyong pamilya at panindigan ang aking pagmamahal sa kanya. Sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong pamilya at maging kasama ni Rosa habang buhay. Nilo, sa tuwing humaharap ka sa amin upang hingin ang pahintulot na maging bahagi ng aming pamilya, ipinapamalas mo ang iyong paggalang at pagmamahal kay Rosa. Ngunit, mahalaga rin na maintindihan mo na sa bawat hakbang na gagawin ni Rosa, siya ang may huling desisyon. Kami ni Nanay Belia mo ay naririto lamang upang maging gabay at suporta sa kanyang mga desisyon sa buhay. Pinilit ako ni Nilo, Sir Casper, na magdesisyon na ako mismo sa oras na iyon. Sa edad ko na 17 ay ni minsan ay hindi pa pumasok sa aking isip ang pag-aasawa. Rosa, hindi mo bababago ang aking desisyon. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para pumayag ka lang na magpakasal sa akin.
Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Kailangan mong tanggapin ang aking pagmamahal dahil matino naman ang aking hangarin. Hindi kita bibitawan hanggang sa ikaw ay maging akin. Nax. Nelo, hindi ako sang-ayon sa paraan ng iyong pag-uugali. Hindi dapat pinipilit ang isang tao sa mga bagay na hindi nila gusto. Hindi tama na gamitin ang dominasyon at pagiging mapilit upang makamit ang iyong layunin. Dapat mong unawain ang kahalagahan ng paggalang at pagtanggap sa desisyon ng iba. Hindi ko papayagan na magpatuloy ka sa ganitong paraan ng pagmamalabis. Lalim. Hanggang humantong sa punto na pagbantaan kami ni Nilo na mawawalan ng kabuhayan sakaling patuloy akong magmamatigas. Rosa, ay ko sana na umabot sa ganitong pagkakataon. Pero kung hindi ka susunod sa akin, baka kailanganin kong gamitin ang aming kabuhayan para makamit ang aking inaasam. Tatay Pedring, mula ngayon, hindi ka na muling makakasama sa aming pangisdaan hanggat hindi pumapayag si Rosa na magpakasal sa akin. Ito ang aking desisyon at hindi ko ito babaguhin. Hindi sapat ang pagmamahal mo sa anak ko para pagtakpan ang iyong kasakiman at pagiging mapilit. Lumayas ka na sa harap ko at huwag ka nang babalik dito kailanman. Wika ni Tatay Pedring. Tatay Pedring, maayos akong nakiusap sa inyo. Nagmatigas pa rin kayo. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Hindi pa dito matatapos ang lahat. Papa sa akin si Rosa sa ayaw at sa gusto niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Lumayas ka na at huwag mo nang balikan ang aking pamamahay. Umalis na may iniindang hinanakit sa kanyang puso si Nilo. Bitbit ang pag-asa na sana'y magbabago pa ang kaisipan ni Tatay Pedring para hindi na humantong sa pinakamadahas na paraan ang pag-angkin niya sa akin para maging kanyang asawa. Dahil sa sinabi ni Nilo ay napilitan si Tatay Pedring na tumigil sa pagsampa sa malalaking palaisdaan na pag-aari ng magulang ni Nilo. Napilitan si Tatay Pedring na bumalik sa mano-manong pangingisda gamit ang kanyang disagwan na bangka. Si Nanay Belia naman ay masipag sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng manok, kambing, baboy sa aming maliit na bakuran. Hanggang sa isang gabi ay binulabog kami ng paglilikot ng aming mga alagang hayop. Napansin namin na may kakaibang ugong at pag-iingay mula sa aming mga alagang hayop sa likod bahay. Nakakapanindig balahibo ang alulong na mga aso na bumabalot sa paligid namin habang naglilikot na parang may labis na kinakatakutan. Bigla kaming nakaramdam ng matinding takot nang maaninag namin ang paglitaw ng mga anino sa dilim. Malalaking at nakakatakot ang bakas ng anino nila. Tila ba isang nilalang na hindi pangkaraniwan na aming nakakasalamuha sa araw-araw. Malalaking bulto na may pagkakahawig sa tao. Ngunit may mga pangil at kuko na kayang kumitil ng buhay na anumang nilalang. Ang kanilang mga mata ay tila lumulutang sa hangin na parabang nagbabagang uling. Para mga umaapoy na bola na naglalabas ng nakakatakot na ningning sa dilim. Ang tembre ng boses na lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila'y nagmula sa kulob ng lugar. Dahil sa gawa lamang sa kawayan ng aming tahanan, kaya malait naming nasisilayan ang bulto ng mga nilalang sa labas na may nakakatakot na wangis. Lalo pa kaming nilukuban ng takot nang magsimula na silang umatake sa aming mga alagang hayop. Nagpupumilit na lumabas si Tatay Pedring para iligtas ang aming mga alagang hayop. Pinigilan siya ng maigi ni Nanay Belia dahil sa mga nilalang na aming nakitang lumapa at pumapatay sa aming mga alagang hayop. Pagsapit ng umaga, ang aming buong bakuran ay nagkalat ang putol-putol na bahagi ng aming alagang hayop. Mababakas sa lupa ang patak ng natuyong dugo. Malalanghap ang masangsang na amoy na simoy ng hangin. Nakalabas ang mga lamang loob at sinaid ang dugo.
na nagdudulot ng nakakadiring amoy na bumabalot sa paligid. Ang mga agos ng dugo at mga pera-perasong lamat ay kumalat sa buong bakuran. Nagpapahiwatig ng karumal-dumal na pangyayari na naganap sa nakaraang gabi. Bawat residente na nakikiusyuso ay nakadama ng takot. Takot na sa muling pag-atake ng mga sugapang nilalang ay tao na ang kanilang magiging biktima. Labis ang pagdadalamhati ni Nanay Belia dahil sa pagkamatay ng kanyang mga alagang hayop. Hindi dahil napamahal na ang mga ito sa kanya, kundi dahil sila ay isa sa mga inaasahan namin para maitaguyod ang aming pang-araw-araw na buhay. Ang laman ng kanyang isip ay kung paano namin maitatawid ang bawat araw. Saan na kami kukuha ng pagkain. Higit sa lahat, takot. Takot na baka muli kaming balikan ng mga nilalang na yon. Ang nangyaring pag-atake sa aming alagang hayop ay nagdudulot ng pagkaalarma sa aming mga kaisla. Maaga pa lang ay naghahanda na ng hapunan ang bawat tahanan. Pagkagat ng dilim ay isinasarado na ang bawat pintuan at bintana sa bawat tahanan. Ang malakas na paniniwala ng lahat na isang aswang ang umatake sa amin. Ang aming kwento ay kumakalat sa mga bibig ng mga kapitbahay. Isang kwentong puno ng nakakatakot na engkwentro sa mga aswang. Ang bawat pagaspas ng hangin sa kalagitnaan ng gabi ay naghatid ng takot sa bawat kabahayan. Bawat huni ng mga nilalang sa gabi ay pumupuno ng agam-agam sa mga residente. Agam-agam na maaaring nasa paligid na ang mga nilalang na kanilang kinakatakutan. Hanggang sa isang araw ay naabutan ako ng takip silim. Tuwing merkado ay opisyal ay dumadayo ako sa kabisera ng aming lugar. Kailangan ko pang sumakay ng bangka para makatawid sa magkabilang isla. Inabot ako ng hapon dahil sa dami ng pasahero na tumatawid sa isla. Nagkataon na Sabado kaya uwian ng mga estudyante. Habang ako'y naglalakad pa uwi sa gitna ng kadiliman, ang aking mga paa ay tila ba humihigpit sa lupa. Nabibigitan sa bawat hakbang. Nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Maliban sa ingay ng aking sariling paghinga at pagtibok ng aking puso, na tila'y naglalarong persa ng magkaibang damdamin sa loob ng aking dibdib. Sa bawat huni ng kuliglig sa dilim, takot ang dumadaloy sa aking dugo. Subalit sa kabila nito, ang nais ko lamang ay makarating ng ligtas sa aming tahanan. Nang biglang may narinig akong kakaibang tunog. Isang kaluskos na nagmumula sa mayabong na damuhan. Napatigil ako sa aking paglalakad at napalunok sa takot. Napalibutan ako ng dilim at hindi ko maaninag ang pinagmulan ng ingay. Biglang nagsitayuan ang aking balahibo dahil sa takot at sinukluban ako ng matinding kaba. Habang sinusuyod ko ang madilim na daan pa uwi ay biglang may humatak sa akin at dinala ako sa masukal na bahagi ng isla. Sa biglaang paghablod ng nilalang sa akin, nanghina ang aking katawan. Nangatog ang aking tuhod at tuluyan na akong bumigay. Sinamantala ng nilalang ang aking pagkasindak. At pagkabigla, kinaladkad niya ako sa may kasukalan. Hindi niya alintana ang nakausling bato at matutulis na punong kahoy sa lupa. Gustuhin ko mang lumaban pero sadyang napakalakas niya. Hindi ko maaninag kung sino o ano ang nagdala sa akin sa dilim na iyon. Ang lamig ng gabi ay biglang naging nakakapanindig balahibo. Ang aking mga paa ay halos hindi na makagalaw. Nakagapos ang aking puso ng matindi dahil sa takot na bumabalot sa aking sistema. Sino ka? Ang aking boses ay nanginginig sa takot habang tinatanong ko ang nilalang na humahatak sa akin. Tumigil ang nilalang sa paghatak sa akin sa gitna ng masukal na bakawan. Biglang may bulto ng nilalang na lumitaw sa karimlan ng gabi. Sumidhi ang takot na aking nadarama nang maulunigan ko ang pamilyar na timbre ng boses.
si Nilo. Tumawa si Nilo ng malakas at sinabi niya sa akin na kukunin niya ako ng sapilitan kung hindi pwedeng daanin sa magandang usapan. Nilo, huwag mong gawin ito. Hindi man dapat gawin ito. Hindi ito tama. Ngunit wala nang ibang maririnig ako kundi ang aking sariling mga sigaw habang nilalabanan ng pwersa at pananakot ni Nilo. Sa kabila ng kanyang lakas, ako'y pilit na nagpupumiglas. Nananatili ako na lumalaban at hindi sumusuko sa pwersa ni Nilo. Hanggang sa dumating ang sandali ng pagkakataon kung saan ay nakakuha ako ng lakas at pagkakataon na tumakas mula sa kapangyarihan ni Nilo. Tinuhod ko siya sa sikmura na naging dahilan para humina ang pagkakapit niya sa akin. Sa gitna ng habulan, patuloy lang akong tumatakbo ng mabilis. Sinusubukan na iligtas ang sarili mula kay Nilo. Sumasabay si Nilo sa bawat hakbang na ginagawa ko. Ngunit hindi ako humihinto sa pagtakbo. Hanggang sa muli akong harangin ng nilalang. Nakapareho ang wangi sa umuubos sa aming alagang hayop. Isang maitim na nilalang na may mahahaba at matutulis na kuko. Ang kanyang mga mata ay tila naninigas na apoy sa dilim. Ang bawat galaw nito ay napakaliksi at ang boses nito ay nakakapangilabot. Napahakbang na lang ako paatras hanggang mabunggo ko ang matigas na dibdib ng isang nilalang. Si Nilo ay nasa aking likuran at nasukol na niya ako. Ang mukha ni Nilo ay mabagsik. May mabalasik na mga mata at nakakatakot na ngiti. Ang kanyang mga kamay ay nakakadarang na humagod sa aking balat at ang galaw ng kanyang lalamunan ay tila nasasabik sa labis na pagnanasa. Niyakap ako ni Nilo mula sa aking likuran at nararamdaman ko ang matigas na parte ng kanyang katawan na sinasadya niyang ibunggo sa aking likuran. Lalo pa niyang idiniin ito sa akin habang yakap niya ako ng mahigpit. Sininyasan ni Nilo ang nilalang na kanyang kasama na lumayaw sa amin. Tanging nagbabagang mata ng nilalang lamang ang makikita sa dilim. Parang nagniningas ng apoy na lumilipad sa ere. Naging marahas si Nilo. Persahan niya akong inihiga sa lupa. Pagkatapos, pinagpupunit niya ang aking saplot sa katawan. Sa sandaling iyon, tila ba nawala ang lahat ng pag-asa sa aking puso. Nang mapagtanto kong walang magagawa ang aking pwersa kumpara kay Nilo, nagsimula akong magdasal ng taimtim sa aking kalooban. Humihiling ng tulong mula sa kaharian ng kalangitan upang mailigtas ako mula sa kademonyohan ni Nilo. Habang ako'y nakahiga sa lupa, ang aking mga matay nananatiling nakapikit. Nagdarasal na sana'y mayroong tulong na dumating upang ako'y iligtas sa panganib na aking kinakaharap. Subalit, sa kabila ng aking panalangin, ang katahimikan lamang ng gabi ang tumugon sa aking kahilingan. Nang biglang may narinig akong malalakas na kaluskos ng dahon. Isang kaluskos na nagbigay ng bagong pag-asa sa aking puso. Iniluwa ng dilim si Tatay Pedring. May hawak-hawak siyang patpat. Nagsisigaw ako sa kanya na tulungan niya ako. Tumakbo siya ng mabilis para sugurin si Nilo. Pero bago pa man siya nakalapit ay mabilis siyang sinunggaban ng mabangis na nilalang na kasama ni Nilo. Tumilapon si Tatay Pedring sa di kalayuan. Sinikap ng matanda na makatayo pero bago pa niya maiangat ang katawan sa lupa, ay nilapa na siya ng mabangis na nilalang. Palahaw at daing ni Tatay Pedring na lang ang aking narinig. Nagpupumilit siyang lumaban pero unti-unting humina ang kanyang boses hanggang tuluyan ang nawala. Gusto kong sumigaw ng malakas pero tinakpan ni Nilo ng kanyang palad ang aking bibig. Habang nagpupumilit siyang isiksik ang tanda ng kanyang pagkalalaki sa aking katawan. Naghihimagsik ang aking puso sa sobrang sakit habang nasasaksihan na nilalantakan lang ng mabangis na aswang
si Tatay Pedring sa aking harapan. Hapdi at kirot sa pagpupumilit ni Nilo na parasang angkinin ng aking bagay na aking maipagmamalaki. Mahalin tulad si Nilo sa asong nakatali na nakawala. Hayok na hayok sa makamundong pagnanasa. Halos mayupi ang aking katawan sa ginagawa niyang pagdiin ng kanyang sarili sa akin. Dumudugo na ang aking katawan sa ginagawa niyang pagkagat sa tuwing manggigigil siya sa pagkalikot niya sa aking looban. Nang aking makita ang malupit na pangyayari na naganap sa aking harapan, determinasyon ng paghihiganti ang sumibol sa aking puso at isip. Kahit na ang katawan ko ay nanginginig sa takot at pagkabigla, ang aking puso ay napuno ng determinasyon na lumaban at ipagtanggol ang aking sarili na manatiling buhay. Dahil sa mga pangyayari, ang aking puso ay napuno ng galit at pagkabuot. Sa kabila ng takot na aking nararamdaman, nagsimula akong magplano kung paano ko lalabanan ang mga nilalang na ito at kung paano ko ililigtas ang aking sarili, pati na rin ang aking mga mahal sa buhay mula sa kanilang kasamaan. Sa aking puso, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaang manatili sa kadiliman at takot. Ang aking pag-asa at tapang ay nagmumula sa pagmamahal ko sa aking mga mahal sa buhay at sa determinasyon na ipagtatanggol ang sarili laban sa kasamaan ni Nilo. Ang kagustuhan ko na lamang na maipaghiganti si Tatay ang pinaghuhugutan ko ng lakas para matagalan ang ginagawa ni Nilo. Inakala ko na matapos magpakasasa sa Nilo sa aking katawan, ay pababayaan na niya ako. Huwag kang magkunwaring hindi mo gusto maging akin, Rosa. Alam kong nagustuhan mo rin ang aking ginagawa. Hindi mo may tatanggi na sa bawat yakap at halik, mayroon ding bugso ng pag-ibig na sumisiklab sa pagitan natin. Kaya huwag mo na akong ipagkakaila at tanggapin mo na tayo ay para sa isa't isa. Hindi mo mapipilit ang iyong hangarin sa akin, Nilo. Kahit anong pag-angkin mo sa akin, hindi mo mababago ang katotohanang hindi kita mahal. Hindi ko kailangan ng pagmamahal na may kasamang takot at pang-aabuso. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa paggalang at respeto, hindi sa pananakot at pagpapahirap. Sumunod ka lang sa kagustuhan ko, Rosa. Kung ayaw mong sumunod kay Mang Pedring, si Aling Belia at iyong mga kapatid. Nilo, dahil sa iyong kamay, nawala ang aking Tatay Pedring. Ikaw ang nagwasak ng aming buhay at mga pangarap para lamang sa iyong sariling hangarin. Hindi sapat ang iyong pag-ibig upang sirain mo ang masaya at tahimik naming pamumuhay. Hindi ka nararapat na maging bahagi ng aming pamilya, lalo na sa pagkakataong ito. Ikaw ang dahilan ng aming pagdadalamhati at sakit. Hindi mo maaring baguhin ang katotohanan ng ikaw ang salarin sa pagkawala ng aking Tatay Pedring. Sir Casper, hindi pa nakontento si Nilo. Dinala niya ako sa kanilang pribadong lupain. Ikinulong niya ako sa isang bodega at doon pa ulit-ulit niya akong hinalay. Pinagsawaan niya ang aking katawan. Paminsan-minsan ay may dinadala pa siyang kababaihan na batid kong galing sa kabilang isla. Matapos siyang sapilitang makipagniig sa kanila ay unti-unting magbabago ang kanyang anyo sa pagiging aswang. Papatayin niya ang kanyang biktima sa aking harapan. Sa una ay matindi pa ang epekto sa akin hanggang sa dumating ang punto na nakasanayan ko na. Walang habas na paghihirap ang natatamo ng bawat babae na nasisilaw sa matatamis na salita ni Nilo. Pagkatapos siyang mapunan ang kanyang kalibugan at pagkalam ng kanyang sikmura sa karni ng tao, ako naman ang kanyang pagdidiskitahan. Paulit-ulit niya akong pinapahirapan hanggang mawala ang kanyang pagkasabik sa pagpapahirap sa babae bago ang kinin. Isang literal na sadista at manyak na aswang si Nilo. Sa paulit-ulit na pag-angkin ni Nilo sa akin ay nagbunga ang kanyang kahalayan.
Nabuntis ako nang hindi ko inasahan. Nagsidatingan ang mga magulang at kaanak ni Nilo. Tuwang-tuwa sila sa aking pagdadalang tao. Isang araw, habang ako'y nag-iisip ng mga paraan kung paano kami makakatakas, biglang may lumapit sa aking babae. Isang taong hindi ko inasahan. Si Eva. Isa sa mga matatandang pinuno ng mga bangkilan. Sa simula, ako'y naguluhan kung bakit siya nagpakita sa akin. Ngunit habang ipinapaliwanag niya ang kanyang layunin, unti-unti kong naintindihan ang kanyang motibo. Si Eva ay may malalim na galit kay Nilo. Sa kanyang mga mata, si Nilo ay isang disgrasyadong nilalang na nagdudulot ng panganib at bigati sa maraming bangkilan. Gusto niyang mapatalsik si Nilo sa litirado ng mga bangkilan upang maiwasan ang karagdagang kasamaan na maaaring idulot nito sa kanilang komunidad. Sa tulong ni Eva, nagsimula kaming magplano ng pagtakas. Binigyan niya ako ng impormasyon tungkol sa mga sekretong daanan at mga tauhan ni Nilo na maaaring magbigay sa amin ng tulong. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, lumalabas ang aming paniniwala na may pag-asa pa kaming makatakas at makaligtas mula sa kapangyarihan ni Nilo. Nang malantad na ang aking pagbubuntis ng anak ni Nilo na kanyang tagapagmana, dumaguntong ang takot at pagkabahala sa aking puso. Paano ko maililigtas ang sanggol mula sa kapangyarihan ng isang halimaw tulad ni Nilo? Sa kabila ng kanyang pagkakasangkot sa aking problema, hindi ako nagdadalawang isip na humingi ng tulong kay Eva. Sa kanyang malalim na kaalaman sa kultura ng mga bangkilan at sa kanyang galit kay Nilo, alam kong siya ang aming pinakamahalagang kaalyado sa pagtatangka naming makatakas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magplano ng mga mas detalyadong paraan para mailigtas ang sanggol at patalsikin si Nilo sa liderato ng mga bangkilan. Kailangan naming maging matalino at maging handa sa anumang mga hadlang na maaaring magbigay kay Nilo ng ideya upang pigilan kami. Kahit na ang bawat araw ay puno ng takot at kaba, nagtitiwala kami sa aming mga kakayahan at sa tulong ng isa't isa. Hindi namin nahayaang matalo kami ni Nilo. Handa akong ipagtanggol ang aking anak at ang aming kinabukasan laban sa kahit na anong panganib na dumating sa aking daanan. Sa pilitang inilipat ako ng tauhan ni Nilo sa mas komportabling higaan. Para sa akin, walang pagbabago dahil nananatili pa rin akong nakagapos. Sinadya ako ni Nilo. Tinakot niya akong papatayin ang aking pamilya kapag hindi ko isinawalat ang balak ni Eva. Batid niyang napapadalas ang pagbisita ng matandang bangkilan sa akin. Alam ko na hindi ako masasaktan ni Nilo dahil mahalaga sa kanya ang aking dinadala. Sa huli, tinantanan ako ni Nilo. Nananatili lang akong tahimik habang pinapaamin niya ako. Si Eva ay ang bangkila na sanay sa katayuan ng mga magulang ni Nilo. Natalo sa tungkalian ng lakas ang magulang ni Eva sa lolo't lola ni Nilo. Naagaw ang pamumuno sa kanila. Ayon kay Eva, na dating tahimik naman na namumuhay ang mga bangkilan. Dahil itinuturing silang mga maharlikang aswang. Mataas na respeto at paggalang ang ibinibigay sa kanila ng mga ordinaryong aswang. Umiba lang ang lahat ng mapasailalim ang pamamahala sa mga aswang sa pamilya ni Nilo. Buhat kay Eva, nalaman ko rin na may katuturan ang bansag sa aming probinsya ng Guimaras na pugad ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ayon kay Eva, normal na namumuhay at nakikisalamuha ang lahing aswang sa mga ordinaryong residente. Ang iba, masayang namumuhay sa piling ng mga taong buong puso na tumanggap sa kanila sa kabila ng lahi na kanilang pinanggagalingan. Naging aktibo daw ang pagkasangkot sa karahasan ng mga aswang simula nang maisali ng pamamahala sa pamilya ni Nilo. Tanungin mo si Nilo, Rosa. Itanong mo sa kanya kung sino ang pumaslang kay Bong. Bakit pinatay si Bong? At yun nga,
Inintay ko ang pagkakataon na makausap si Nilo para maitanong ko sa kanya ang sinabi ni Eva. Malakas ang hinala ko na siya ang nasa likod ng karumal-dumal na kamatayan ni Bong. Ang malaking palaisipan sa akin kung ano ang kanyang naging dahilan. Habang hinihintay ko si Nilo, muli kong binalikan ang mga alaala ng pangyayari sa aming probinsya. Naninibugo ang puso ko sa takot at galit. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay nagbabalik sa akin at sa kasalukuyan. Tila't hindi na ito kwento lamang, kundi isang katotohanan na dapat kong harapin. Ngunit sa kabila ng takot na aking nararamdaman, may bahid ng pangamba sa aking puso. Ano nga ba ang dahilan kung bakit pinatay si Bong? At bakit tila may kinalaman si Nilo dito? Ang mga tanong ay naglalaro sa isipan ko habang naghihintay sa pagdating ni Nilo. Nang dumating si Nilo, hindi ko napigilang itanong ang mga sinabi ni Eva sa akin tungkol sa pagkamatay ni Bong. Nilo, Simula ko. anong nangyari kay Bong? Nilo, hindi ba't mas makakabuti kung magsasalita ka na at linawin ang mga bintang na binabato sa'yo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat, Rosa. May mga bagay na hindi dapat pag-uusapan. Subalit kung hindi mo ito sasabihin, paano ka mapapawalang sala sa pagdidiin sa'yo? Sa tamang panahon, Rosa. Sa tamang panahon. Umamin ka na, Nilo. Ikaw ang pumatay kay Bong. Ano ang dahilan mo bakit mo siya pinatay? Oo, Rosa. Aminin ko na. Selos ang dahilan. Hindi ko kinaya na makita ka nakasama si Bong. Hindi ko mapigilang sumiklab ang galit ko nang malaman kong nililigawan ka niya. Kaya't pinatay ko si Bong sa sobrang sama ng loob at selos. Masaya ka na? Nang gagalaiti sa galit si Nilo. Gusto niya akong saktan pero nagpipigil siya dahil sa pagdadalang tao ko. Sa kabila ng marahas na pagtrato at pag-aabuso mula kay Nilo, hindi ako nawala ng pag-asa. Sa bawat patak ng luha at bawat hagulgol ng sakit, buong tapang akong lumalaban sa gitna ng kadiliman. Hindi ko pababayaan ang aking pag-asa na isang araw makakalaya rin ako mula sa panggigipit ni Nilo sa akin. Hanggang sa sumapit ang aking kabuhanan, nagtaka ako kung bakit may pumasok na mga kababaihan sa aking silid. Inayusan nila ako at kinalagan sa pagkakatali, pero nananatili silang nakabuntot sa akin. Nadaanan ko si Eva sa may pasilyo na aming binabagtas. Pansamantala niyang pinatigil ang mga babaeng nakabantay sa akin. Huwag kang mabahala o matakot, Rosa. Isang pag-aalay sa kapaligiran ang magaganap. Lahat ng itinakdang pinuno ay dumadaan sa pag-aalay. Tinanguan ko na lang si Eva bilang tugon sa kanyang sinabi sa akin. Pagsapit ng takip silim, sinimulan na ang pag-aalay sa aking ipinagbubuntis. Ang magulang ni Nilo ang namamahala sa pag-aalay. Sa ilalim ng malakas na liwanag ng buwan, ang mga bangkilan ay nagtitipon-tipon sa harap ng kanilang pinakabanal na lugar. Ang pinuno ay humaharap sa langit. Hawak ang mga sariwang puso ng tao bilang simbolo ng buhay. Kasama ng kanyang mga kababayan, sumasaludo sila sa mga espiritong sumasalubong sa kanilang ritual. Sa gitna ng katahimikan at pagtitipon, ang pinuno ay nagsisimula ng mahabang panalangin. Nagsusumamo sa harap ng kanilang mga sinasamba. Nag-aalay ng dugot mga karne ng tao bilang pasasalamat at panalangin para sa biyaya ng kalikasan. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay at bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig, nagpapahayag siya ng kanilang pagmamahal at paggalang sa mundo at sa lahat ng mga nilalang na bumubuo rito. Damang-dama ko ang paglilikot ng aking anak. Bigla akong nakadama ng paghilab
lalo noong markahan ang aking tiyan ng sariwang dugo ng tao. Pansamantala lang ang naramdaman kong pagkahilab dahil agad naman na nawala pagkatapos ng ritual. Sinimulan ko ng isakatuparan ang plano namin ni Eva. Nagsimula akong pakitunguhan ng maayos si Nilo. Hindi ko siya inaaway, sa halip naging malumanay na ako sa pagkikipag-usap sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naipakita kay Nilo ang aking determinasyon na magbago ang aming sitwasyon. Sa tuwing mag-uusap kami, ipinapadama ko sa kanya ang halaga ng respeto at pagmamahal ko sa kanya. Napansin ko rin na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nagbabago ang pananaw ni Nilo. Dumarami ang mga pagkakataon na nagpapakita siya ng pag-aalala at pagmamahal sa akin at sa aking ipinagbubuntis. Sa tulong ni Eva at ng iba pang kababaihan sa komunidad, nagsimula kaming magplano ng aming paglaya. Binabalak nilang makatakas sa impyernong lugar na iyon, na sadyang mababa ang tingin sa kapwa ko kababaihan. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, patuloy kaming nagtitiwala na isang araw magiging maligaya rin kami mula sa pang-aabuso ni Nilo at sa kanyang pamamanipula sa aming buhay. Sa ipinapakita ni Nilo ay lihim akong natuwa dahil kumakagat na siya sa aming pain ni Eva. Kailangan na isa sa amin ng aming anak ang kanyang magiging kahinaan. Hanggang sa sumapit ang aking kapanganakan, nagdiwang ang lahing bangkila ng mailuwal ko ang malusog na batang lalaki. Mayroon ng tagapagmana si Nilo. Sa pagdating ng aking anak sa mundo, tila nagkaroon ng bagong liwanag sa aking buhay. Ang aking munting anghel ay nagdala ng bagong pag-asa at lakas sa aking puso. Sa bawat ngiti at haplos, nakahanap ako ng kabuluhan at kadakilaan ng pagmamahal. Lalong umigting ang aking pagnanais na makawala kaming mag-ina sa piling ni Nilo. Ngunit sa kabila ng kagalakan, hindi may tatanggi ang pangamba sa aking puso. Ang pagiging tagapagmana ni Nilo ng aking anak. Subalit handa akong harapin ang anumang pagsubok dahil alam ko na kasama ko ang aking anak sa bawat pagsubok na aking kakaharapin. Palihim akong kinausap ni Eva na malapit na ang panahon ng aming pinakahihintay. Ang paglitaw ng ikalawang kabilugan ng buwan sa loob ng isang buwan lamang. Ayon sa kultura ng mga bangkila na kapag magkaroon ng dalawang kabilugan ng buwan sa loob ng isang buwan lamang, ito'y nangangahulugan ng kalayaan. Marami sa inyo nang hindi nakakapansin na mayroon talagang sa isang buwan ay 2 beses magkabilog ang buwan. Pero bibihira lang iyon. Ito ay kalayaan para humamon ng duelo sa nakatakdang mamuno sa lahi ng mga bangkilan. Isang malawak na kagubatan sa gitna ng bundok. Nagtitipo ng mga miyembro ng mga maharlikang aswang. Ang bangkilan para sa isang napakahalagang duelo. Ang duelong ito ay para sa namumuno sa buong lahing aswang. Naroon sila sa isang malawak na kagubatan kung saan makikita ang isang malaking bato na magiging lugar ng labanan. Sa bawat sulok ng malaking bato, may mga bangkila na nanunood na nagdala ng kanilang mga sandata para magpakita ng suporta sa kanilang mga mandirigma. Ang pinuno ay nakatayo sa harap ng bato, nagpapalitan ng tingin, puno ng determinasyon at pagnanais na manalo. Ang mga mandirigma naman ay nasa gilid, nag-aabang ng bangkila na maglalakas loob na makipagduelo kay Nilo. Habang papalapit na ang oras, nagkakaisa ang mga bangkilan. Ang mga karaniwang aswang ay naglalagay ng mga anting-anting at nagdadasal sa kanilang mga Diyos. Samantalang ang mga mandirigma ay nagpapakalma at nagpapalakas ng loob sa pamamagitan ng mga tradisyonal na awitin at sayaw. Sa wakas, sa paglitaw ng sinag ng buwan sa itaas ng bundok, nagsimula na ang anunsyo ng duelo. Humampas ng kanilang mga sandata ang mga mandirigma
mula sa hanay ng mga bangkilan. Nagtutuos ng tapang at gilas sa pamamagitan ng kanilang mga galaw at diskarte sa pakikipaglaban. Sa bawat indak ng mga mandirigma, ramdam ang tensyon sa paligid habang ang mga kasapi ng bangkilan ay nagmamasid sa paligid. Sa huli, may maglalakas loob na maghahamon sa pinuno at ang mamumuno sa hanay ng maharlikang aswang ay masusubok. Tumahimik ang lahat ng formal na ipahayag ni Eva ang kanyang pakikipagduelo kay Nilo. Sa harap niyong lahat, ako'y humaharap ng buong tapang at determinasyon. Tinatanggap ko ang imbitasyon sa duelo ng buong puso at handang ipaglaban ang dangal at karangalan ng aking mga magulang. Hindi ko pababayaan ang aming pangalan na madungisan at kasama sa paghahangad ng tagumpay. Handa akong magpakitang gilas at ialay ang aking lakas para sa aking layunin. Sa mga oras na darating, ako'y handang lumaban at ipamalas ang tapang at husay ng isang anak ng dating namumuno sa maharlikang aswang. Habang pinapalakpakan ng mga kasapi ang matapang na pahayag ni Eva, muling nagparamdam ng katahimikan ang paligid. Sa kabilang dulo ng malaking bato, naglakad papalapit si Nilo, ang pinuno ng mga bangkilan. Napuno rin ng karanasan sa pagkikipagdigma at lakas bilang itinakdang pinuno. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naglabas ng malakas na hiyawan ang lahat. Si Nilo, nakilala sa kanyang gilas at lakas, ay nagbigay ng pagpapakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng isang maangas na galaw ng kanyang sandata. Ang dalawang mandirigma ay nagtatagisan ng kanilang lakas, bilis at talino. Ang labanan ay nagaganap sa pamamagitan ng mga matalim na kamao, matatalas na kuko at bilis. Sa isang biglang galaw ng kapangyarihan, susugod si Nilo patungo kay Eva. Iba yung lakas. Gamit ang kanyang matinding bilis at galaw, susubukan niya na patalsikin si Eva mula sa kanyang posisyon. Ngunit hindi magpapatalo si Eva. Sa kabila ng lakas at bilis ni Nilo, nagpapakita siya ng kanyang sariling husay at talino sa pagkikipagdigma. Maglalabas siya ng mga malikhaing galaw at diskarte upang maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa parsa ni Nilo. Masagana sa ensayo si Nilo at sapat ang kanyang lakas para malampasan ang kaalaman ni Eva sa pagkikipagdigma. Nakasukol ni Nilo si Eva. Pinasadahan ni Nilo si Eva ng matatalim niyang kuko. Nagpalahaw si Eva sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Naghahanda na si Nilo para isagawa ang kanyang huling atake. Ngunit biglang nagsulputan ang kaanib ni Eva. Tangan-tangan nila ako habang kalong-kalong ko ang anak namin ni Nilo. Napako ang tingin ni Nilo sa amin na kanyang mag-ina. Sinadya kong makipagmabutihan kay Nilo para makuha ko ang kanyang simpatsya, para magkaroon kami ng puwang sa kanyang puso. Nagtagumpay ako na gamitin ang kanyang kahinaan, ang makasarili niyang pagmamahal sa akin. Hindi na paghandaan ni Nilo ang atake ni Eva. Ang kanyang atensyon ay sa amin na ng kanyang mag-ina. Sapul na sapul ang pagkabao ng matalas at mahabang kuko ni Eva sa dibdib ni Nilo. Kitang-kita ko ang biglang paglitaw ng masaganang luha sa kanyang mata habang nakatanaw sa amin ng kanyang anak. Nakakahabag ang kanyang kalagayan pero wala ni katiting na pagkaawa akong nararamdaman sa aking puso. Unti-unting binunot na Eva ang kanyang mahabang kuko na nakatarak sa dibdib ni Nilo. Kasunod ang kanyang puso na tumitibok-tibok pa. Unti-unting bumagsak sa lupa si Nilo. Nagdiwang ang puso't isip ko dahil sa wakas, nakamit ko na ang hustisya para kay Tatay Pedreng, Bong, at sa lahat na naging biktima ni Nilo. Malakas na palaho ang pinakawalan ng ama ni Nilo. Nanininga sa galit ang mababanaag sa mukha ng mga magulang ni Nilo. Aatake ang ama ni Nilo.
Mabilis naman na nakaiwas si Eva. Bubuhatin muna ng lalaki ang mga walang buhay. Bubuhatin muna ng lalaki ang walang buhay na katawan ng anak bago ipinagpatuloy ang labanan. Ang pangil ng dalawang pinuno ng aswang ay kumikislap sa liwanag ng buwan habang sila'y nag-aabang sa kanilang mga pwesto. Naghahanap ng tamang anggulo at pagkakataon. Ang hanging nagmumula sa kagubatan ay naghahatid ng nakakakilabot na puwersa na tila'y nagbabadya ng kamatayan na nagpapalakas sa tensyon ng laban. Sa bawat sandali, ang labanan ay umiigting. Ang dalawang aswang ay hindi nagpapapigil sa pagtatangka na magtamo ng pagkapanalo at kapangyarihan. Ang bawat atake ng kanilang mga katawan ay bumubuo ng isang makapangyarihang ritual. Nagpapalakas sa kanilang mga sandata at karga. Ang mga maharlika ng mga aswang ay nagtutunggalian para sa supremasya. Ang mga kapanalig na kasama nila ay nanlilisik ang kanilang mga mata. Nananabik na makita kung sino ang nagwawagi sa laban. Sa gitna ng lahat ng ito, ang buwan ang nagpapatunay na saksi sa kasaysayan ng kadiliman. Nagpapakita ng yugto ng kamatayan at kapangyarihan na nagaganap sa gabing iyon. Pinagtulungan ng mga magulang ni Nilo si Eva hanggang sa mapatay na rin nila ito. Pagkatapos ng labanan ay nakala ko na makakaalis na ako sa lugar at makapamuhay ng tahimik kasama ang aking anak. Hindi pumayag ang mga magulang ni Nilo. Ayon sa kanila na kailangang manatili ng bata sa kanilang piling kung nanaisin ko na bumalik sa aking pamilya. Tanging tagapagmana ng pamumuno ang aking anak dahil namatay na si Nilo na kanyang ama. Maaaring sabihin ng karamihan na makasarili akong ina, pero pinili kong makalaya at iniwan ang aking anak sa piling ng mga bangkila na aswang. Hindi ko kakayanin na makita ang aking anak na sa araw-araw na inahanda para maging isang mabagsik na aswang. Umalis ako sa piling ng mga bangkilan. Binalikan ko ang aking pamilya. Inakala ni Nanay Belia at ng aking mga kapatid na katulad ni Tatay Pedring ay iniwan ko na rin sila. Isinalaysay ko kay Nanay Belia ang lahat ng aking karanasan sa buong panahon na naging bihag ako ni Nilo. Masakit man ang ginawa kong pag-iwan para sa aking anak, pero kailangan kong mamili. Pareho lang kaming dalawa na masasadlak sa kadiliman kapag manatili pa ako doon. Mabilis lumipas sa mga taon hanggang sa isang araw. Habang ako'y nagmumuni-muni sa nangyari sa nakaraan, isang mensahe ang biglang dumating sa aking cellphone. Hindi ko agad ito pinansin, ngunit nang buksan ko, isa itong mensahe mula sa isang hindi pamilyar na lalaki. Ang mensahe ay naglalaman ng isang larawan. Larawan ng isang batang lalaki na may hawak na kaperasong papel na tila isang litrato. Sa larawan, makikita ang ngiti ng bata na tila naglalarawan ng kasiyahan. Napuno ng kasiyahan at pagkagalak ang aking puso. Ang batang nasa litrato ay ang batang inabandon ako sa mahabang panahon. Bumilis ang pintig ng aking puso habang binubuksan ko ang mensahe at binasa ang nilalaman. Nakasulat doon ang mga simpleng salita ng pasasalamat at pagmamahal mula sa aking anak. Sa pagbasa ng mensahe, hindi ko napigilang tumulo ang aking mga luha. Nararamdaman ko ang halaga ng aking desisyon na lumisan upang mabago man lang ang landas ng isa sa amin. Sa ngayon, palaging binibisita na ako ng aking anak. Masaya ako dahil kahit kailan, hindi siya tinuruan ng mga taong nagpalaki sa kanya na magkimkim ng galit sa akin. Hanggang dito na lang, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. At bago tayo magtapos ay may sasabihin lang ako kay Nanay Rosa. Nanay Rosa,
Ang iyong kwento ay puno ng pagsubok, sakripisyo at pag-asa. Sa kabila ng mga hamon na iyong hinaharap, ipinapakita mo sa amin ang iyong tapang at determinasyon upang labanan ang mga kasamaan at ipagtanggol ang iyong anak. Kaya sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, lagi mong tatandaan na may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa iyong anak ay patunay ng iyong kabutihan at kahusayan bilang isang magulang. Ngayon sa pagtatapos ng iyong kwento, ay patuloy kang gabayan ng pag-asa at lakas. Huwag kang magkatubiling humarap sa mga hamon ng buhay dahil sa bawat pagsubok, may oportunidad upang lumakas at magtagumpay. Nanay Rosa, sa bawat hakbang mo, patuloy mong ipadapamalas ang iyong tapang at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Ito lang masasabi ko, huwag mong kalimutan na sa bawat hamon, mayroong pagkakataon na magbago at lumakas. Ang iyong pangalan ay magsisilbing tanglaw sa iba at isang huwaran ng pagmamahal at pag-aalaga. Patuloy kang magpakatatag na ni Rosa at manatili sa landas ng kabutihan at katotohanan. Kasama mo ang iyong anak sa bawat yugto ng iyong paglalakbay at sa kanilang mga mata, makikita ang iyong liwanag at pag-asa. Alright. Sa bawat yugto ng ating kwento, ako si Casper, ang inyong tagapagkwento. Nasa aking mga kamay ang kapangyarihan na ipakita ang landas at direksyon ng ating paglalakbay. Subalit bawat hakbang, hindi ko malilimutan ang inyong pagiging taga-subaybay. Sa bawat pahina ng aking kwento, ipinapangako ko ang aking buong suporta at pagmamahal. Handang sumama at magbigay ng gabay sa bawat paglalakbay nating dalawa. Sa Aswang Stories page, bawat kwento ay nagdudulot ng kakaibang takot at kaba at medyo may kalukuhang konti. Sa bawat episodes, handog ang mga kwento na magpapaalala sa atin na sa dilim ng gabi, maraming mga lihim na nag-aabang. Kasama niyo ako sa bawat paglalakbay sa kababalaghan at misteryo ng gabi. At sa dami ng sinabi ko, ito lang talaga ang gusto kong sabihin. Huwag kalimutan kayo nang bahala. Alam nyo na.